What we've been doing ay mga pagsisimula ng mga pagkilos, mga advokasya at mga programs. First, I'd like to acknowledge na totoong nakapagsimula ng pakikipag-collaborate ang NAPSI bilang isang national government agency with the civil society, kung saan we work together with the COSE and the COPAP. Ito ay mga organisasyon na involved sa pagkilos ng mga o pagsulong ng mga karapatan ng mga nakatatanda. So, pinaka matingkad na pagtutulungan ay nabuo doon sa panahon na isinagawa yung first summit on aging, kung saan nabuo namin yung legislative agenda at saka policy agenda na iprenesenta sa Kongreso. Then, nakapakipag-engage kami with PhilHealth, kung saan tingin ko ay malaki ang naging impluensya ng engagement with the PhilHealth tungkol sa kanilang mga polisiya. At nito namang itong kasalukuyan ngayon ay we are very much involved sa pakikipag-engage with SSS and the national government and the Congress. In fact, napakalaking issue kasi yung pag-veto ng ating Pangulo doon sa panukalang batas ng Kongreso at saka ng Senado na taasan ng by 2,000 pesos each ang monthly pension ng mga nakatatanda. So, sa ngayon, dahil ito ay dinisapprove ng ating presidente, nakakapanghinayang na for the longest time, ang mga nakatatanda ay nananahimik at nagpapasensya na pagkaliit-liit ng halagang naibibigay sa pensions. This is no longer adequate to address yung mga batayang pangangailangan ng mga nakatatanda. Patuloy ang aming mga pagkilos in terms of pushing for yung mga pagbabago sa polisiya ng gobyerno, sa lehislatura, para naman mapaganda ang kalagayan ng mga nakatatanda.